What's up, KG? Napansin mo ba? Halos lahat ng NFT projects ngayon may kasamang token. Parang bonus, parang extra nakita. Pero paano kung yun pala yung pinaka-trap? Hindi ka niloloko sa NFT mismo. Niloloko ka sa combo. Pag-usapan natin. Let's go! Alam mo, isa sa pinakadelikadong scam sa crypto ngayon, hindi na yung obvious na rug pull. Ang mas malala na ngayon, mas malinis tignan, mas professional, at mas nakaka-convince. Yung tinatawag na NFT plus token combo. Tanong ko sa'yo, kung may NFT project na maganda yung art, may roadmap, tapos may sariling token, hindi ba parang mas legit? Ano ba talagang NFT plus token combo? Simple lang yan. Bibili ka ng NFT, tapos sasabihin nila, may token kami, pwede mong i-earn, pwede mong i-stake, pwede mong i-trade. Parang dalawang paraan para kumita, di ba? NFT plus token. Pero dito nagsisimula yung problema. Ito yung hindi sinasabi sa karamihan. Hindi kailangan ng NFT project ng token. Let that sink in. Kung art lang, community lang, access lang, kahit walang token, pwede. So bakit sila naglalagay ng token? May tatlong dahilan. Para ma-hype, para mag-control ng presyo, para magkaroon ng exit. Oo, exit. Paano ka niloloko? Step 1. Hype pace. Limited NFT collection. Early adopter ka. Future utility. Dito ka papasok. Ang emotion mo, FOMO. Pangalawang step. Token introduction. Biglang may announcement. May token na tayo. Excited ka na? Kasi ngayon, hindi lang NFT hawak mo. May future earnings pa. Pangatlong step. Utility illusion. Sasabihin nila, pwede mong gamitin token para sa game. Pwede mong i-stake. May rewards. Pero ang totoo, ikot-ikot lang yung pera. Walang external value. Price manipulation. Yung developer team, sila may hawak na malaking supply ng token. Pag mataas na ang hype, magbebenta sila. Hindi sabay-sabay, paunti-unti. Hindi mo mapapansin. Step 5. Collapse. Yung NFT value, sunod na babagsak. Ikaw, na-stuck. Ganito mo siya isipin. Parang may nagbenta sa'yo ng membership card. Yun yung NFT. Tapos sinabi, may sarili kaming pera, token. Ginamit mo yung pera sa loob ng system. Pero, wala namang gustong bumili sa labas. So ano nangyari? Ikaw lang din yung nagbayad sa sarili mong system. Ito yung critical. Hindi ka nila niloloko sa technology. Niloloko ka nila sa excitement, greed, community pressure. Pag nakita mo lahat kumikita, papasok ka. Pag bumabagsak na, maghihintay ka. Hindi lahat scam. May legit use, gaming ecosystem, governance system, real utility platforms, pero rare. At usually, hindi sila aggressive mag-promise. Ang weakness nito, nakapokus sa hype, hindi sa product. Short-term gains lang, walang sustainability. At pinaka-importante, kung kailangan mo ng bagong buyers para kumita, delikado na yan. Hindi ko i-recommend pumasok sa NFT plus token combo kung beginner ka. Bakit? Kasi hindi mo pa kayang basahin yung galaw ng system at hindi mo na makikita kung saan nag-exit yung insiders. Kung papasok ka man, dapat alam mo na. Hindi investment, laro yan. At ikaw ang pwedeng maging exit liquidity. Ito yung hindi napapansin ng marami. Minsan, kahit hindi scam, nagiging scam yung result. Bakit? Kasi kahit legit na developer, hindi nila makontrol ang market. So kahit good intention, pwede pa rin bumagsak. Alam mo ba, maraming NFT project, mas kumita sa token launch kaysa sa actual product. Ibig sabihin, yung token ng tunay na negosyo, hindi yung NFT. Tanong ko sa'yo, kung may nakita kang NFT project ngayon na may kasamang token, mas interesado ka pa ba o mas magiging cautious ka na? Diyan nagsisimula ang pagiging matalino sa market. Para sa mga newbie, ang value ng token dapat galing sa real usage, real demand, real ecosystem. Kung wala yan, price lang yan. At pag price lang, madaling ibagsak. So next time na may makita kang NFT plus token, plus roadmap, plus hype, huwag ka agad ma-excite. Tanungin mo, saan galing yung pera? Sino ang kumikita? At sino ang may iwan? Sa crypto, hindi sapat na mauna ka.
Kailangan alam mo kung kailan ka lalabas. Kasi minsan, yung pinakamagandang project, yun pa yung pinakadelikado. Game on! May cellphone sa palad, pero butas ang bulsa.